Hello mga kabayan, mga Dabarkads at mga overseas Filipino workers dyan sa Middle East at mga US Filipino dito sa Amerika. Magandang magahot, magandang hapon at magandang gabi sa inyo lahat. Bago ko magpatuloy ay gusto ko lang sana ipaalala sa inyo, if you haven't subscribed to my channel, please do so. Just click the red button below and it's all free and you could easily subscribe to my channel and you could help my channel grow. At the same time, if you have give me a big like guys. And kung meron no sa comment section, pwede kayo mag-comment at lagay nyo kung ano ang iyong nasa sa loob sa aking komentaryo. Okay, ang una ko pong paksa sa araw na ito ay tungkol sa price control ng rice. Price control. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman na ang mga magsasaka, lalo na dyan sa Nueva Ecija, kasi ako ay madalas nanonood ako dyan sa mga rice farmers dyan sa Nueva Ecija, katulad ni Makimoto at ni Jimmy Speak at iba pang mga vlogger dyan. Sila ay nagtatanim ng rice. Nakita ko ang problema ng rice farmers. Unang-unang problema nila, marami silang ginagasa sa pagtatanim ng rice. Nandyan na yung fertilizer, nandyan na yung, syempre, gagamit sila ng makinarya, or yung mga tinatawag na rice harvester, yung cost of gasoline, or yung maintenance, or at the same time, yung renta, just in case. Okay? Yan ay ilan lang sa mga problema. At ang napakamahal pa ay yung mga fertilizer. Maaaring ito ay organic fertilizer or chemical fertilizer. Yan o ay isa sa mga dahilan kung bakit napakahirap magtanim ng palay. Yan o dahilan. At pangalawa, yung pag ito ay ibebenta na o sa market, ay kasaluko ay kadalasan binabarat sila. Binabarat sila ng mga traders. At ang nangyayari, minsan lugi, break even lang. Ikaw ba naman magtatanim? Napakahirap magtanim. Tapos, yan lang makukuha mo, break even. Pabayaan naman natin, meron tayong allowable price para sa presyo ng palay. Dapat ang NFA nga bumibili, pero ewan ko, dahil binagong batas, yan ang mahirap. No? Dapat it should be the NFA, National Food Authority, who are going to purchase it. Or the rice farmers should have a contract grower with different companies like RFM, Ayala Corporation, San Miguel Corporation. Yan. Kailangan sila para hindi ang kasi sila ay itong mga company nito, mga biyasa na sila. Malalaking company na yan. At pagpasok sa mga contract grower, nasisiguro ko na hindi naman sila malulugi. Kasi meron silang kasi malaki yan ito Malaki yan ito. At pag sila ay nakabili at sumobra, pwede nilang i-export itong mga malalaking kumpanyang ito. San Miguel Corporation, ulit ko, RFM and Ayala. Okay? Ayala, meron siyata sila ang Ayala, pwede magbukas ng ganitong industry, rice industry. Okay? Kasi marami yan, pwede mo i-repack yan. Sa repacking, hindi kayo malulugi. Sa repacking, kasi dito sa Amerika, ang mga bigas dito kadalasan nakarepack na. Usually nakarepack na, kaya mahirap masira Nakarepack na. Okay? Tsaka pwede sila magtayo ng mga refrigerated container. Container or warehouse. No? Mapapanatili para hindi amagin ang bigas. Okay? You could store it for a year and yet it still remain fresh. Okay? Meron silang mga lalagyan nila ng inventory date yan. Kung kailan nabili at kung kailan dapat i-dispose. At kung magkano ang facility na yon or yung bodega na yon, ilan ba nakalagay, ano ang dapat na lumabas, ano ang dapat i-export, ano ang dapat na domestic consumption.
Ganon. So, ganyan ang dapat. Department of Agriculture, kung nakikinig kayo o nanonood kayo, sana ay nakapagbahagi ako ng maliit na version when it comes to farming industry. Okay, dapat natin tulungan yan. Ang San Miguel, ang different corporations should put up a processing company there in Nueva Ecija. Kasi diyan lahat halos ang gagaling ang rice. Dahil meron silang irrigation. Doon naman sa walang irrigation, I would not suggest to put palay planting. Instead, they could produce corn na hindi naman kailangan ng masyadong tubig. Or mga root crops. Mga root crops like sweet potato. Yan ang pwedeng gawin nila. Okay? So, yan ang ipapayo ko, no, sa ating presyohan ng palay at rice. Dapat walang price control. Walang price control. Let the market do its job. The law of supply and demand. Yan. Yan ang ano. Yan. Okay? At pag may kinalaman naman sa sa security, ay ang Philippines saka ang Amerika ay may nagawang kasunduan tungkol sa bilateral military engagement. I think which will take place early next year. Ito ay pagte-training ng mga US military at Philippine military against China. Of course, China kasi yan ang main enemy. Yan o. I hope that lahat ay maunawaan ang kabuluhan ng itong bilateral military engagement. Okay? So, yung mga kumukontra mga Pilipino dyan, mga naging traidor, binabati ko kayo, hindi kayo mananalo. Kasi karamihan sa mga Pilipino ay maka-Amerikano. Galit sila sa inchik. Yung sa mga tundo, mga sa taga-tundo, na nagsa-celebrate pa ng tinatawag nito na Chinese New Year. Nasisikmura nyo ba yan? Nasisikmura nyo na maging pro-China kayo? Kaya ba nyo yan? Di ba kayo nakukonsensya? Okay? So, kalaban natin ang China. Bakit nyo sa-celebrate ang Chinese New Year? Bakit nyo sa-celebrate? Okay? Inapi na mga Pilipino mangingisda natin. Nawawala na nga sila ng mga biling isda. Pati isda ay ini-import na natin. Ano pa ang dapat nyo gawin? Okay. Ang binabati ko nga pala ang Pangulo, sapagkat siya ang nangunguna laban sa Chino, no? Nasabi niya pero maka-Amerikano si BBM. Ang maka-incheck ay si Robin Padilla at si Digong Duterte. At yan dalawang yan ang nangunguna sa maka-incheck. Okay? Okay, sana naunawaan nyo ang simpleng ito. Ang simpleng discussion na to. I hope that you are going to continue supporting my channel at Filipinos America Blog in YouTube at Freddy Legaspi sa Facebook. Don't forget to subscribe, like, and share. Till next time, this is Rose Freddy, Filipinos America Blog. In God we trust. Never hold your peace.